Mga kaibigan, mga kababayan, magandang araw po sa inyo ng Miyerkules, October 2, 2024. Latest weather update po tayo. Pero before that, huwag niyo po munang kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Din pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Narito na po ang weather forecast natin, no? Sa binabantayan po natin si Super Typhoon Julian. As of now, ang lokasyon po nito ay meron pong layo, no, na 245 kilometers west of extreme Northern Luzon, mga kaibigan. Ang lakas po ng hangin niya ay nagme-maintain po ngayon, mga kaibigan ko, sa 195 kilometers per hour. Ang bugso po ay pumapalo sa 240 to 245 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilos sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. Asahan po after 24 hours ay lalapit po, no? Ito na po ang lokasyon ni Super Typhoon Julian, 270 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. After 48 hours, 405 kilometers naman north of Itbayat, Batanes pa rin po. Then after 72 hours, ito yung unti-unti nang lalabas ng ating par, no, na may layong 680 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. So mga kaibigan, kahapon ay lumabas ng par, no, o ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong si Super Typhoon Julian. But as of now, ayon sa ating track, ito po yung inaasahang muling papasok sa PAR ngayong hapon po, no, ng alas 2. So maging handa po dahil tinatahak po nito ito pong southwest po ng Taiwan at posible pong maapektuhan ng extreme Northern Luzon, ang North Luzon at ang Central Luzon naman po ng trap po o lakas ng hangin po nitong si Super Typhoon Julian. So kung makikita nyo sa ating track, narito po, no, by Friday pa po ng madaling araw, talagang totally lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility etong si Super Typhoon Julian. Doon pa lamang po siya hihina, mga kaibigan, pero asahan natin habang nasa loob ng par, eto nga pong si Super Typhoon Julian ay magbibigay ito ng malawakan at malakas po na pag-uulan sa ilang bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa area ng Batanes at Pangasinan. So maging handa tayo, mga kaibigan, dahil nga po pabago-bago yung sitwasyon natin dito kay Super Typhoon Julian. Meron po tayong update pa rin, mga kaibigan, no, sa ilang lugar po na walang pasok ngayon dito po sa area po ng Cagayan Valley, Region 3, Uyugan, Batanes, public po at private, wala po kayong pasok dyan dahil po sa banta nitong Super Typhoon Julian. Calayan, Cagayan, wala rin pong pasok. Preschool to senior high school, Ilocos Region, Region 1 po. Binmalay, Pangasinan, public and private, wala pong pasok. At sa ilang lugar po na hindi ko nabanggit, makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU para sa karagdagang impormasyon po, no, mas magandang inform tayo at updated dahil nagbabago naman po ang lagay ng panahon, no. Pero meron tayong mga update ngayon na wala po talagang klase, kaya mas maganda nakaantabay po tayo lagi sa ating ulat panahon. Inaasahan din, mga kaibigan, no, ang storm signal number 1 dito pa rin po, no, sa area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portion po ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at kasama rin din mga kaibigan ang area ng Benguet at Cagayan, including Babuyan Island po, northern and western portion po ng Isabela, northwestern portion po ng Nueva Vizcaya. Ang lakas po ng hangin dyan ay magre-range po from 43 to 61 kilometers per hour na lakas ng hangin, no, natatagal po within 24 hours. So mas maganda signal number 1, o kahit medyo mahina itong hangin nito ay mas maganda nakahanda pa rin po tayo. Huwag po tayo labas ng labas, especially po yung mababang lugar sa mga lugar na aking nabanggit. Maghanda tayo dahil posibleng magkaroon pa rin ng pagbabaha kapag ka nagkaroon ng malawakan at malakas na pag-uulan. Dito naman po sa Metro Manila, asahan natin ang magandang panahon kahit apektado po tayo ng trap o yung hangin nga po nitong Super Typhoon Julian, ay bibihira naman po tayo makaranas ng pag-uulan. Kung may pag-uulan man po, madalas yan tuwing sa hapon lamang po at sa gabi. So mga kaibigan, manatili po tayong inform at alamin natin ang lagay ng panahon dahil hanggang ngayon nga po ay na rin sa pagtatala ng pag-asa etong buwan po ng Oktubre, no, at yung mga nalalabing buwan po, no, ngayong 2024 ay sunod-sunod po yung mga bagyo na posible pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility natin. So yan lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. So manatili po tayong nakalike at nakasubscribe sa ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.